Nandoon pa rin siya. Sa sulok. Tumingin sa akin. Kahit 3 taon na siyang patay. Hayaan niyo akong ikwento kung paano nagsimula ang lahat. Noong grade 10 ako sa Pulo National High School sa Laguna, may isang bagay na palaging nakakagulo sa akin. Ito ay tungkol sa physical science lab namin. Malaki ang laboratorio, puno ng lumang kagamitan. Para kaming nasa pelikula na pang-horror kung minsan. Isa ako sa mga masisipag na estudyante at madalas akong pumupunta doon para mag-aral o tumulong sa guro namin, si Ma'am de la Cruz. Ang problema, may isang device doon, yung oscilloscope, na palaging bukas ang screen kahit naka-off na ang switch. Para siyang lumang key monitor na may static. Nung una, inisip ko na sira lang o baka may problema sa kuryente. Pero nung sinabi ko kay Ma'am de la Cruz, ngumiti lang siya at sinabing, normal lang yan. Huwag mo nang isipin. Pero hindi normal. Hindi talaga. Ang pakiramdam ko may kakaiba doon. At dito nagsimulang maging kakaiba ang lahat. Ang sinabi ni Ma'am de la Cruz ay hindi nakakapanatag, bagkus ay lalong nagpakaba sa akin. May mga pagkakataon na parang may anino akong nakikita sa gilid ng aking mga mata, lalo na kapag nag-isa ako sa lab mag-comment ng kung naniniwala kayo sa mga ganitong kwento, dahil lalala pa ito. Isang hapon, naiwan ako sa lab para tapusin ang project namin sa physics. Si Christian, ang best friend ko, ay umuwi na. Nakita ko si Ma'am de la Cruz na palabas ng lab. Ma'am de la Cruz, may tanong lang po ako tungkol sa project. Ikaw pala, Sofia. Ano iyon? Yung oscilloscope po, bakit po ba talaga siya laging nakabukas? Hindi po ba delikado iyon? Sofia, sinabi ko na sa iyo. Normal lang iyon. Lumang kagamitan na kasi. Hindi iyan delikado. Huwag mo nang intindihin. Pero ma'am, parang may gumagalaw po sa screen minsan. Para pong may mukha. Sofia, masyado ka lang napapraning. Mag-aral ka na lang. Umuwi ka na pagkatapos mo. Pero ma'am, may kailangan pa akong asikasuhin. Sige na, lumabas ka na rin pagkatapos mo. Hindi ako naniniwala sa sinabi ni Ma'am de la Cruz. Ang paraan ng kanyang pagsagot at ang pagmamadali niyang umalis ay lalong nagpatindi sa aking hinala. Hindi ito simpleng lumang kagamitan lang. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala. Kinabukasan, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa lab, nakita ko si Ma'am de la Cruz na nakatayo malapit sa oscilloscope. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Lumapit ako at nakita ko ang screen. Hindi na static lang ang nakikita ko. Malabo pero malinaw na may mukha akong nakita. Isang batang babae. Nakatitig sa amin. Ma'am, sino po iyan? Sofia, umalis ka rito. Ngayon na. Pero ma'am, sino po ba siya? Ano po ang nangyayari? Hindi ka dapat dito. Hindi mo dapat nakita. Sino po siya? Bakit po siya nandoon? Si Melanie, ang dating estudyante ko. Namatay siya sa loob ng lab na ito 3 taon na ang nakakaraan. Na-electrocute siya. Ang kaluluwa niya naiwan sa loob ng oscilloscope. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Takot, awa, galit. Galit kay Ma'am de la Cruz dahil itinago niya ang totoo. Galit dahil pinabayaan niya kaming mag-isa sa lugar na may kaluluwang nakakulong. Hindi na ako bumalik sa lab na iyon mula noon. Hindi ako nag-aral ng physics sa kolehiyo. Hindi ako makatulog ng maayos sa loob ng maraming linggo. Ang mukha ni Melanie, ang kanyang mga mata na tila nagmamakaawa, ay palaging nagba-flash sa aking isipan. Hanggang ngayon, tuwing nakakakita ako ng lumang monitor o DV na may static, naalala ko siya. Ang kwento ni Sofia ay isang paalala na hindi lahat ng hindi maipaliwanag ay simpleng masamang kagamitan lamang. Ang kaluluwa ni Melanie, na naiwan sa loob ng oscilloscope,
ay nagpapahirap hindi lamang kay Sofia kundi pati na rin kay Ma'am de la Cruz. Kaya, totoo ba ito o katang-isip lamang? I-comment ang inyong mga nararamdaman. At kung may sarili kayong karanasan tulad nito, ibahagi ninyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.